Good morning guys! For today's video nga po is day 5 update na po tayo ng pinapagawa naming second floor ni Bujek. Sa ngayon nga po ay pinuporma na po nila ang paggawa ng poste or pundasyon. Ang gamit nga po nila ay ang pinolik plywood at tubular. Usually dati ang mga nakikita ko po ay plywood po at yung coco lumber. Nagsuggest nga po itong contractor namin na pinolik plywood na lang po ang gamitin at tubular para maiwasan ang pagkabuntis ng poste. At ang tubular naman po ay maaari pa po namin gamitin sa paggawa po ng roof bed. Sa second floor, dahil po doon walang masasayang na materyales, kumbaga walang tapon, and medyo malaki na rin po yung matitipid po namin sa mahal po ng materyales ngayon. Dahil dyan, thumbs up uli sa aming contractor. Smile, smile. Medyo natagalan nga lang po sila dahil may mga kailangan pa pong tibagin. Katulad na lang po nitong poste namin sa may gate. Talaga pong pinatibag po namin ito dahil pang gate lang po yung pundasyon nito. Ang kailangan po namin is yung matibay talaga na pundasyon na pang second floor. So ayan na nga, natibag na yung poste. Tinatanggal na lang po yung mga bakal para maiforma na rin po nila ang panibagong gagawing pundasyon. Buti na nga lang po talaga ay may na-order si Dadek sa Shopee nitong mini jackhammer. Laking tulong po talaga nito sa mga tibagin dito po sa amin mga pinapagawa. Lagay ko na lang po yung Shopee link sa comment section if interested din kayo. Uy, nag-promote pa nga. Hindi ko nga po namalayan na pati po pala ang poste sa loob ay sinisimula na rin nilang gawin. Ang akala ko yung 4 na poste lang dito sa labas ang kanilang gagawin at pagkatapos na lang po ng New Year. Dahil nga po meron pa pong mga nag-i-stay na border dito nga po sa apartment. After New Year na nga po sila lilipat para po tuloy-tuloy na po ang paggawa ng second floor. At ito nga po sa may ilalim ng pink na bike ay nag-start na rin pong tibagin ito nga pong pader dito dahil dito po ipepesto ang isa pa pong poste para makumpleto na po ang 4 na poste dito nga po sa bukana. Medyo natagalan lang po sila gawa ng mga tibagin. Kung wala sigurong tibagin ay very smooth lang sa kanila ang trabaho dahil sa tingin ko naman ay mabilis silang magtrabaho. Uy! At kung nakaabot po kayo sa part na ito, pwede nyo po bang i-comment kung taga saan kayo para naman po malaman natin kung hanggang saan nakaabot ang video na to. At kung nagustuhan nyo po, pwede po bang paki-like and share na rin po. Yun lang po. Thank you for watching. See you po sa next vlog.